Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Naiproklama na po ang tinatawag na Magic 12 o ang 12 nanalo sa pagkasenador nitong eleksyon 2016. At 5 sa kanila ay mga bagito sa Senado. Nakatutok live si Joseph Morong. Joseph. Mike, Vicky, sabay-sabay na iprinoklama yung 12 nating bagong mga senador at ilan nga dito mga bagito katulad nitong si Pambansang Kamao Manny Pacquiao na ang sabi sa atin kanina ay pabor daw siya sa mainit na issue ng death penalty. Isa-isang tinawag sa stage ang mga bagong senador mula number 1 hanggang number 12 kasama ng mga pinoklamang senador ang kani-kanilang pamilya. Unang tinawag ang nanguna na si re-electionist Franklin Drilon na may 18,607,391 votes mula sa 44.9 milyong bumoto ngayong eleksyon. Number 2 ang bagito sa Senado na si Joel Testaman Villanueva na nakakuha ng 18,459,222 votes. May 17,200,371 votes naman ang re-electionist na si Tito Soto. Nasa number 4 naman ang isa pang nagbabalik Senado rin na si Ping Lacson na may 16,926,152 votes. Hindi nakarating sa proklamasyon sina Soto at Lacson. Top 5 si Richard Gordon na nakakuha ng 16,719,322 votes. Number 6 naman ang balik sa Senadong si Mig Subiri na may 16,119,165 votes. Do hereby proclaim the people's champion, Emmanuel D. Manny Pacman Pacquiao. Number 7, si Pambansang Kamao Manny Pacquiao na nakakuha ng 16,050,546 votes sa kanyang unang sabag sa pagtakbo sa Senado. Kasama ni Pacquiao ang asawang si Jinky at kanilang mga anak. Number 8 na nagbabalik Senado na si Kiko Pangilinan na may 15,955,949 votes. Number 9 naman si Risa Ontiveros na 3 beses sumubok tumakbo sa Senado, nakakuha siya ng 15,915,213 votes. Number 10 naman si Win Gatchalian na may 14,953,768 votes. Si Ralph Recto, number 11, na may 14,271,868 votes. At pang number 12 si dating Justice Secretary Leila de Lima na base sa final canvas ng NBOC ay nakatanggap ng 14,144,070 votes. Sa 12 nanalong senador, 5 ang bagito kaya tinanong namin sila sa mga ihahain nilang mga batas. Si de Lima balak daw maghain ng bill para palakasin ang justice system. I have a list already of probable priority bills that would be focusing on the justice system, particularly criminal justice system. Si Villanueva at Gatchalian may panukalang batas para mas mapadali ang pagkuha ng trabaho. Training trabaho bill, the BRAVE, yung budgetary reforms, and the PQF, Philippine Qualifications Framework. Si Ontiveros nais amyendahan ng batas kontra sa paghingi ng mga ospital ng deposito mula sa mga magpapagamot. Republic Act 8344 para dagdagan ng proteksyon yung mga kabaro kong buntis at nanganganak. At si Pacquiao gusto raw magbigay ng libreng edukasyon mula elementary hanggang kolehiyo. Suportado rin daw niya ang isinusulong na death penalty ni incoming President Rodrigo Duterte. Sa mata ng Panginoon, hindi bawal yan. Actually, death penalty is biblical. Sa Romans 13, basahin natin yan 1-7, malalaman natin yan na yung death penalty. Kung ano yung, hindi naman ang presidente maghahatol ng kamatayan, kundi yung government authority which is approved by God. Vicky, inanunsyo rin ng National Board of Canvassers na ang pagitan ng mga boto nitong number 12 na si Secretary de Lima at saka ng number 13 na si dating MMDA Chairman Francis Tolentino ay 1,332,972 votes. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.